Hey, God's morning mga kapatid. At ngayon po ay araw ng Monday, September 15, 2025. At ngayon po tayo ay muli dadako sa ating daily devotion dito mula po sa Isaiah 40 verse 8. At atin pong pag-uusapan ngayon ang talatang ito. At mula sa Isaiah 40 verse 8 at pamagatan po natin itong unshaken, the everlasting nature of God's promises. At muli sa ating pagsisimula at sa ating pagtunghay sa talatang ito, tayo po ay pangungunahan sa pananalangin ng aking partner at pangungunahan din po tayo sa pagbabasa ng talatang ito. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Isaiah 40 verse 8. The grass withers and the flower fades, but the word of our God stands forever. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, hallelujah, O Lord. Tunay nga napakabuti mo sa buhay namin. Tinataas po namin ikaw sa kataas-taasan na sa iyong kinalulugdan, Panginoon. Tunay nga po napakabuti mo sa bawat isa. Kami po ay humihingi ngayon ng patnubay, Panginoon, upang mapag-aralan namin maayos ang iyong mga salita at aming maisapamuhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa knowledge at wisdom na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Natututunan namin, Panginoon, nalalaman namin ang iyong mga gustong sabihin sa amin na dapat naming lakaran upang makarating kami sa iyong pupuntahan, Panginoon, sa iyong kinaroroonan. Maraming salamat po sa guidance na ibinibigay mo sa bawat isa. At ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay. Pakaganda po nung sinabi doon. At this is very common. Sabi nga, the grass withers, the flower fades, but the word of God stands forever. Dito sa ating talatang ito, dito sa Isaiah 40 verse 8 ay nagpapaalala po sa atin tungkol sa pagkakaiba ng mga bagay sa mundo na panandalian lamang at sa salita ng Diyos na walang hanggan. Sa comparison, mga bagay sa mundo versus dito sa salita ng Panginoon Diyos. Ano nga ba ang higit na mas mahalaga sa ating buhay? Ano ba ang mas binibigyan natin ng importansya? Sa gitna ng mga pagsubok, pagbabago, at kawalan ng katiyakan sa buhay, ang talatang ito ay nagbibigay ng pag-asa at kapanatagan. Iyan natin ang mga bagay na ito. Okay, medyo nawawala po ang internet. Ganoon pa man, pinapahayag po nito sa atin na kahit ang lahat ng bagay ay lumipas, ang mga pangako ng Diyos, sabi nga doon sa talata, ay mananatili magpakailanman. Ang aklat na ito po mula sa Isaiah ay sinulat noong ika-8 siglo, 8 BC. At sa panahon ng malaking kaguluhan sa Israel at sa Huda, si Isaiah po ay isang propeta na nagbabala sa mga tao tungkol sa kanilang kasalanan at parusa na darating. Parang katulad din sa atin ngayon, ngunit nagbigay, din siya ng mensahe ng pag-asa at pagliligtas. Dito sa chapter 40 ng Isaiah, ito po'y nagmarka ng isang pagbabago ng tema, ng tono, mula po doon sa mga nauna ay talagang puro, sabi nga ay puro paghatol. Dito sa chapter 40 ay nagbukas ng isang mensahe ng kaaliwan at pag-asa para sa Israelita na nung panahon na yon ay bihag pa rin po sila sa Babylonia. Ito po ay isang proklamasyon ng paglaya at pagbabalik ng Diyos sa kanyang bayan. Sa kontekstong ito, mga kapatid, ng ating talata ngayon dito sa Isaiah 40 verse 8, ito po ay naglalayong bigyan ng katiyakan ang mga Israelita na kahit sila ay dumaranas ng paghihirap at pagsubok, ang Diyos ay hindi sila kakalimutan.
o kalilimutan. Ano ho? Ang kanyang salita at mga pangako ay matatag at maaasahan. At ito po ay magiging batayan ng kanilang pag-asa sa hinaharap. Pinapaalala po nito na ang mga bagay sa mundo tulad ng kapangyarihan ng Babylonia o kapangyarihan ng korupsyon, kapangyarihan ng kasakiman, kapangyarihan ng anuman na bumabalot sa mundo ay lilipas. Ngunit ang kapangyarihan at katapatan ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Dito po sa ating tinatalakay ngayon sa Isaiah 40 verse 8 ay hindi lamang para sa Israelita noon. Ito ay para rin po sa atin ngayon. Sa ating modernong panahon kung saan maraming pagbabago, problema, at pagsubok, ang talatang ito ay nagpapaalala rin po sa atin na mayroong isang bagay na hindi nagbabago. Ano po yun? Ang salita ng Diyos. Ito po ay isang paanyaya na magtiwala sa ating Panginoon Diyos at sa kanyang pangako at maging matatag sa ating pananampalataya. No, sabi doon sa unang bahagi, the grass withers, the flower fades. Ano ho? This part ay nagpapaalala po sa atin na ang ating sabi nga ay earthly things are temporary. Ano po ito? Kayamanan, maging yung kagandahan natin o kagwapuhan, lakas, kapangyarihan, lahat po yan ay mawawala. Sabi nga po dun sa James 1 verse 10 to 11, ano po? James 1, 10 to 11. James 1 verse 10 to 11. And the rich man is so glory in being humble. Tama ba? James. Okay. And the rich man is so glory and being humble by trials revealing human freely. Knowing true riches are found in the grace of God, for like the flower of the grass he will pass away. 11. For the sunrise with the scorching wind and wither the grass, its flowers fall off, and the beauty fades away. So, too, will the rich man in midst of his pursuit fade away. Amen. Okay, so doon, pinapakita ron na kahit yung tao, na kahit gaano kayaman, lahat po yan ay mawawala. And sa 1 Peter 1, verse 24 to 25, sinabi rin po yan. 1 Peter 1. For all the flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. And the grass withers, and the flower falls off. Yan. Mga kagandahan daw. Kapugian. Mawawala. Ito po yung pagpapakita. Na even kahit doon sa time ng Isaiah, time ni Santiago, time ni Peter, ipanaalala po ito sa atin. At doon sa huling bahagi, the main context, sabi doon is, but the word of God stands forever. Ito yung core message. Ano po yun? God's word. Ano po laman nito? His promises, His character. Ano raw po ito? They are eternal. Hindi kailanman mababago, hindi kailanman mawawala. Kaya nga kung may salita ka ng Panginoon Diyos, you have a great treasure in life. Dahil ang mga salita na ating natututunan, mga salita na ating nababasa, ay hindi nagbabago. Kahit nagbabago ang mundo, it's a source of hope and stability. Yan ang pwede natin panghawakan. Tingnan natin yung mga misconception. Pag-aralan din natin. Let's internalize sa buhay natin. May mga misconception na maraming tao ngayon, they are ignoring the word. Ibig sabihin, winawalang bahala po nila ang salita ng Diyos. Hindi sila nagbabasa o nag-aaral ng Biblia. Kahit hindi nila alam. Kaya nga,
Kahit dito sa ano na ito, kaya hindi po nila nalalaman, o hindi nila maintindihan ano yung pangako ng Diyos, o yung ano yung mission, ano yung purpose sa buhay niya. Kasi nga po, they are still ignoring the word of God. Ano sabi po sa atin ng Hosea 4 verse 6? My people are destroyed for lack of knowledge of my law where I reveal my will. Because you are fiercely nation, have rejected knowledge, I will also reject you from being my priest. Since you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Okay. Dito, sabi nga, malinaw na sinasabi rito, ulitin ko lang, ang ganda ho kasi nito Sabi dito, my people are destroyed for lack of knowledge of my law, where I reveal my will. Ngayon, malimit, iniatang na lang natin ang pagbabasa ng Biblia sa mga pastor, sa mga leader, sa mga Bible study leader ng group, Hindi na tayo nagbabasa. Pero dito, malinaw na sinasabi ng Panginoon, my people are destroyed for lack of knowledge. My law where I reveal. Because you, sabi doon, the priestly nation, di ba tayo po yon, yung priestly nation, have rejected knowledge. I will also reject you from being my priest. Wow, ang sakit. Since you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Grabe. Yan po sinabi ng Panginoon Diyos. Kaya napakahalaga, magbasa po tayo ng Biblia. Kaya sinabi dito, yung mga tao ng Diyos ay nasisira dahil sa kakulangan ng kaalaman. This isn't just any knowledge, but knowledge of God, His ways. Kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, paano natin malalaman yung gusto ng Diyos para sa atin? So lack of knowledge from the Bible can lead to distraction or wrong choices. Kaya kung gusto mo maging tama ang desisyon mo, read the Bible. Hindi lang yan para sa mga pastor, sa leader. This is a calling ng Diyos sa atin. Sabi nga sa atin, di ba, ng Romans 10 verse 17, so faith comes from hearing what is told, and what is heard comes from the preaching of the message concerning Christ. Amen. Yan po. Faith comes from hearing, and hearing the Word of God. Kung ano po yung ating napapakinggan. Kaya sabi dito, ang pananampalataya ay galing sa pakikinig. At pakikinig ay galing sa salita ni Kristo. If we don't read or hear the word, paano lalago yung faith natin? Paano tayo magtitiwala sa mga promises ng Diyos kung hindi natin alam na meron pala siyang promises? Again, reading the Bible is essential for building our faith. Kailangan po natin siya. Kaya nga po, madami po umaasa sila sa kanilang sariling lakas at pangunawa na limitado. Don't. Mapapagod lamang po tayo. Ano pa? Misconception natin. Yung selective belief, yung selective lang yung ating pananiwala. Ano po ibig sabihin nito? Marami po na pumipili lang sila kung alin ang mga pangako na dapat paniwalaan. Ibig sabihin, pagka nagbabasa ng Biblia, yun lang para sa kanila na sabihin, ito, gusto ko yan. Yan pa yung malimit na pinaniniwalaan. Kadalasan, ang mga pangako na yung maginawa, yung magaan. Ano sabi po sa atin? The remind ng butihing si Apostol Paul. Mula po sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4. 3 and
For the time will come when people will not tolerate sound doctrine and accurate instruction that challenges them with God's truth, but wanting to have their ear taken with something pleasing, they will accurate from themselves many teachers, one of after another, chosen to satisfy their own desire and to support the error they hold for, and will turn their ears away from the truth and will wander off into might and man-made fiction and will accept the unacceptable. Amen. No, sabi nga doon, dito sinasabi na darating yung time, yung panahon, na ayaw na ng mga tao sa tamang aral. Instead, hahanap sila ng mga teachers na sasabihin lang yung gusto nilang marinig. They reject the truth and believe in myths. This connects to, sabi nga, ay selectively believing promises. Why? Because people will choose teachings that suit their desires. Even kahit hindi na ito biblical. Sabi nga rin sa atin ng Matthew 7 verse 21. 7:21. Not everyone who calls out me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do not will of my Father in heaven will enter. Sabi doon, di ba? Hindi lahat makapapasok. Hindi sapat na sabihin lamang na naniniwala tayo. Dapat din tayong kumilos ayon sa ating pananampalataya. Nangangahulugan ito na pagtanggap at pamumuhay ayon sa lahat ng salita ng Diyos. Pati na ang mga pangako na humahamon sa atin. Hindi lamang ang mga bagay na gusto natin. Mga kapatid, kailangan po nating tanggapin ang buong payo ng Diyos. Kaya kung magbabasa tayo ng Biblia, sabi nga, basahin natin yun sa Espiritu ng katotohanan. Maging ang mga bahaging mahirap, sundin po natin. Ano pa? Misinterpreting promises. No, minsan, mini-misinterpret natin yung promises ng God. Sometimes, we misunderstand God's promises. Halimbawa, ipinangako ng Diyos na ibibigay niya ang ating pangangailangan, ngunit hindi ito nangangahulugan na lagi nating makukuha ang lahat ng gusto natin. Kailangan po nating maunawaan ang kanyang mga pangako sa konteksto. Sabi niya, His time, His will, His way, not our way. Di ba? Isaiah 55 verse 8 and 9. Di ba? Yun po yun. Hindi na natin babasahin para i-search nyo sa Bible. No? Yan po yan. His way is not our ways. Ano pa? Ika-apat na misconception natin. Yung assuming automatic fulfillment. Ito po yung pag-iisip na ang bawat pangako ng Panginoon Diyos ay automatikong matutupad nang walang anumang aksyon sa ating panig. Kasi nga, we are live by grace. No? Sabi nga doon. Pero hindi po yun ang sinabi at pangako ng Panginoon Diyos. Ang pinagmulan ng pangako natin, di ba? We are Abraham's seed. So, kung tingnan po natin, ano ba ang pangako ng Diyos kay Abraham by the time? Sabi niya doon sa Genesis 12 verse 1 to 4. The Lord had said to Abram, leave your native country, your relatives, your father's family, and go to the land that I will show you. 2. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. 3. I will bless those who bless you and curse those who treat
you with content. All the family on earth will be blessed through you. 4. So Abram departed as the Lord has instructed, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he left Haran. Ayan. Makita natin yun, ano? Medyo may katandaan na siya doon, di ba? Nung umalis siya. Pero, dito, pinangako ng Diyos kay Abram na naging Abraham, no? Dahil sa kanyang pagsunod, no? Pinalitan ng Panginoon Diyos, means Father of all nation, no? Ang pagiging isang dakilang bansa at pagpapala sa lahat ng angkan sa lupa, no? Siya po pinagmulan, no? Ngunit ang pangakong ito ay may kasamang utos. Ano po 'yon? Umalis ka. No. Kinakailangan po ni Abraham ng matinding pananampalataya upang iwan ang kanyang pamilya at lupain. Patungo saan? Sa isang lugar na hindi niya alam. At ang pagsunod niya sa utos na ito ang nagbukas ng daan para matupad ang pangako ng Diyos sa kanya. Bakit nga ba mahalaga ang pagsunod? Sabi sa atin sa Deuteronomy 28 verse 1 and 2. If you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all nations of the world. 2. You will experience all this blessing if you obey the Lord your God. Malinaw na ipinapahayag ng talatang ito na ang pagtanggap ng mga pagpapala ng Diyos ay direktang konektado sa pagsunod sa kanyang mga utos. Ang mga pangako ng pagpapala ay nakasalalay sa ating pagiging masunurin sa kanyang salita. Ito ay isang paalala na ang ating mga aksyon ay may papel sa pagtanggap ng kanyang mga pangako. Marami pong pangako ang nangangailangan ng pananampalataya at pagsunod mula sa atin. Kaya nga, sa buhay nating ito, the significance for us today ay una, anchor in uncertainty. Ibig sabihin, sa panahong ito, ngayon, maraming pagbabago at problema. But the unchanging Word of God is our anchor. Kung tayo ay nakaangkla doon sa salita ng Panginoon Diyos, it gives us peace, knowing that God's promises are true no matter what. Ano pa man mangyayari sa salita ng Panginoon Diyos. Pero kung hindi mo yan pinanghahawakan, hindi mo siya naiintindihan. Parang lumalampas lang sa'yo. No? Parang yung isang istorya na merong isang tao na masinop siyang nag-ipon para sa kanyang retirement, no? At sa kanyang list ng kanyang gagawin pag siya ay nag-retire. Isa sa mga list niya ay yung mag-around the world, no? Pero dahil sa hindi niya naiintindihan, hindi niya binabasa yung manual, basta lang siya, ito lang yung gusto ko, ito lang yung kaparaan ko, mag-around the world ako. So inisip niya, ano kaya ibabaon ko? Kailangan pala, handa ako. So, ginawa niya, talagang nagbaon siya ng pero dahil sa nakita niya, medyo parang mauubusan ako ng budget pagka ganito. Ang ginawa niya, so, nagdala lang siya ng biskwit. Pagsakay niya ng eroplano, ay nagtataka siya, bakit yung mga tao nagkakainan, no? Pero sabi niya, kada lalapit sa kanya yung stewardess, sabi niya, I'm okay, no? Akala niya may bayad yun, pero siguro dahil sa haba ng biyahe, no, nakakailang kain na, nagugutom na rin siya, biskwit lang siya ng biskwit, no? Siguro hindi na siya nakatiis, no? Nagsabi na ngayon siya, sige, o-order na siya. O sabi niya, sige, ako'y kakain na rin. Sige, bigyan mo ako kung binibigay mo sa kanila. Sabi ng stewardess sa kanya, sir, ito ay libre, wala ho itong bayad. Kasama na ho ito sa binayaran. Imagine niyo, ilang meal yung na-skip niya. No? Dahil sa hindi niya nalalaman na libre yun, hindi niya na-enjoy
yung kanyang yung kanyang bagay na kanyang nilalandas. Ganun din sa buhay natin. We miss sometimes yung pre-meal na gusto ng Panginoon Diyos. Ano yun? Yung salita ng Diyos. Ito yun, yung Biblia. Kaya minsan, we should anchor in uncertainty. I-anchor natin yung buhay natin sa salita ng Panginoon Diyos. Ano pa? Ano po significance to us today? No, focus on what matters. Ito po, that reminds us not to put too much doon sa value ng mga temporary things. Sabi nga, okay din naman tayo mag-enjoy. Hindi po ibig sabihin niya, hindi na tayo dapat mag-enjoy doon sa material things. No, hindi po. Pero dapat makita natin, ano ba mas nakakakuha ng oras mo? Yung mga bagay na makamundo o yung oras na para sa Panginoon? Mga kapatid, focus on what matters reminds us to put too much value. Sabi nga, do not put too much value on temporary things. Instead, we should focus on our relationship with God and His eternal kingdom. Tingnan po natin. Ano nga ba yung ating relationship sa Panginoon Diyos? Involve natin siya doon sa ginagawa natin. Sa gusto natin gawin. Lord, gusto ko pong gawin ito. Paano po kaya? Ano kaya mas magandang gawin? Involve ourselves. Involve natin si Lord sa mga ginagawa natin. Ano pa? Ikatlo, encouragement in trials. When we face difficulties, we can hold on to God's promises in the Bible. Lagi po natin tatandaan yan. Ang problema lang, saka lang tayo lumalapit sa Kanya if we have trials. It's not a relationship. Hindi rin naman nagtatampo si Lord. At hindi siya marunong magtampo. Pero marunong po siya magdisiplina. Hindi ibig sabihin, from the time na ini-ignore mo siya, hindi ka niya natuturuan. Sometimes, He will not listen to you. Why? Because He wants to teach you. Hindi ibig sabihin nun nagtampo siya. Hindi ibig sabihin nun gumaganti siya sa'yo. Why? Kasi mas gusto ng Panginoon na mas mag-rely ka sa Kanya kaysa dun sa mga hinihingi mo sa Kanya. He wants a relationship. He is jealous God. And He wants a relationship. Hindi siya ATM card. ATM machine. O hindi rin siya credit card na lagi nating inuutangan. He promised never to leave us nor forsake us in all ways, in all means sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, sa aking pagtatapos, sa isang mundong ito na puno ng pagbabago, kawalan at kawalan ng katiyakan, ang mensaheng ito po mula po sa Isaiah 40 verse 8 ay isang matibay na sandigan. Ang sabi nga po, ang damoy nalalanta, ang bulaklak ay kumukupas. Ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang katotohanan ito po ay hindi lamang isang magandang kasabihan. Ito po ay katotohanan ng Diyos na hindi kailanman magbabago. Kahit pa magbago ang ating kalagayan, damdamin o pangyayari sa buhay, siya ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kaya nga po ang pangakong ito ng ating Panginoon Diyos ay hindi tulad ng mga bagay sa mundong ito na panandalian lamang. Hindi ito nakadepende sa ating pakiramdam, sa opinyon ng tao, o sa mga kalakaran ng sanlibutan. Tandaan, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ngunit, ang hamon sa atin na ito, paano natin ito gagawing pundasyon sa ating buhay? Kung tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako, tayo rin ay tinawag na maging tapat sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod. Sa gitna ng mga pagsubok, huwag po tayong panghinaan ng loob. Sa gitna ng pagkatalo, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kawalan, alalahanin natin, ang Diyos ay hindi natutulog at ang Kanyang plano ay hindi nabibigo. Kaya't mga kapatid, magtiwala tayo. Habang ang lahat ay kumukupas, ang Kanyang pag-ibig at katapatan ay mananatili. Habang ang mga problema ay parang alon na umaagos, ang Kanyang salita
ay parang bato na hindi matitinag. Manatili tayong nakakapit sa Kanya dahil ang Kanyang pangako ang tanging sigurado sa buhay na ito. Ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ang Kanyang salita ay hindi nagbabalik ng walang bunga. Isaiah 55 verse 11. It is the same with my word. I send it out, and it always produces fruit. I will accomplish all I want it to, and it will prosper everywhere I send it. It will prosper, sabi nga doon. Kahit mabuhay tayo na may pagtitiwala, hindi sa ating sariling kakayahan, kundi sa Kanyang katapatan na magpakailanman. Sabi nga po, ang salita mo, Panginoon, ay mananatili magpakailanman. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin ang aming pag-asa. Salamat sa pangako ng ating Panginoon Diyos. Kailanman ay hindi nagbabago. Kaya patuloy po tayong humingi ng tulong. Panatiling maniwala at sumunod hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Mga kapatid, ang buhay ay pansamantala. Ngunit ang Diyos at ang Kanyang mga pangako ay walang hanggan. Mabuhay tayo na may tapang at pananampalataya at pag-asa sa ating Panginoon Diyos. Again, mga kapatid, purihin natin Panginoon Diyos. At ngayon naman, tayo po'y dadako sa reflection ng aking partner. God's morning, mga kapatid. Sabi nga po dito sa verse natin na napag-aralan, damoy panandalian, bulaklak na lalanta, salita ng Diyos ay mananatili. So, ang anuman po na meron tayo dito sa mundo na ipinagkaloob din sa atin ng ating Panginoon ay nagfe-fade, nawawala. At ito po ay panandalian lamang, hindi po kagaya ng salita ng ating Panginoon na habang buhay, habang nandito tayo sa mundong ito ay mananatili. Hindi po yun mananakaw sa atin kung ating pag-aaralan. Then, ito po mundong ito ay panandalian lamang. Ang salita ng Panginoon ay walang hanggan. Kaya atin pong pakaingatan ang mga salita ng ating Panginoon. Huwag po nating pagka nabasa ay kakalimutan na natin. Yun po ang ating kayamanan sapagkat sabi nga po, ang salita ng ating Panginoon, yun ang ating manual ng buhay. Yun po ang ating bubuklatin or ating isasangguni doon sa salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Biblia, ang lahat ng ating pinagdadaanan dito sa mundo. Then sa ating pong pagbabago, Diyos ang maaasahan kung ano man po ang sitwasyon natin, sa anumang ating kinakaharap, sakit man yan or kung ano man mga problema, struggle na dumadating sa atin, ang salita po ng Panginoon ang ating maaasahan sa pamamagitan po ng pag-aaral ng Biblia. Kung yan po ay ating isa sa pamuhay, ating pag-aaralang mabuti at ating aangkop sa pang-araw-araw nating pamumuhay, yun po ay magiging gabay natin, yun po ang magiging compass natin kung saan man direksyon tayo gustong papuntahin ng ating Panginoon sapagkat ang Panginoon naman po ay hindi tayo kailanman ipapahamak. Di ito pong mundong ito lang ang nagpapahamak sa atin, pero kung meron po tayong salita ng ating Panginoon, meron po tayong compass na susundan kung saan tayo papunta sa ating Panginoon. Kaya magtiwala po tayo sa ating Panginoon at hindi dito sa mundong ito. Ito pong mundong ito ay punong-puno po ng punong-puno ng kaaway. Nandito lang po si Satanas sa paligid natin na bumubulong sa isip natin, pero sa puso natin hindi siya nakakapasok. Hindi po madadaya ng ating kaaway ang ating puso sapagkat ang puso po natin ay doon nananahan ng ating Panginoon. Kung tayo po ay may salita ng ating Panginoon na pinahahawakan sa araw-araw, yun po ay hindi makukuha ni Satanas kung yun ay tumimo sa ating puso. At ang salita po ng ating Panginoon, yun po ang mamumutawi sa ating labi, sa ating kilos, at sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Tapos,
yun po, palaging basahin ang Biblia, laging humingi ng gabay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Hindi kagaya po ng pag-aralan namin kahapon sa yung message kahapon sa church, hindi lang po sa umaga, hindi lang sa gabi, kundi pati doon sa pang-araw-araw na pamumuhay natin sa buong maghapon, kasi sabi nga po hindi yung iba hindi nakakaabot hanggang hapon, umaga lang. Pagdating ng tanghali, kinuha na siya ng Panginoon. Pero may nagawa siyang hindi maganda sa pagitan ng alas 10, alas 11, tapos kinuha siya ng 12. So, lagi po tayong manalangin sa ating Panginoon, humingi po tayo ng guidance sa Kanya, at lahat po ng buhay natin sa buong maghapon ay ipagkatiwala natin sa Panginoon. Sapagkat siya naman po ay magre-reveal sa atin. Magbibigay po sa atin ng kaalaman upang ang ating lalakaran sa buong maghapon ay maging maayos at naayon sa kanyang presensya. Then, unahin po natin ang ating spiritual, then sa overall po, sa kabuuan, ang salita ng Diyos ay matibay na pundasyon. Yun po ang magiging pundasyon natin, parang isang bahay po na itinayo sa isang batuhan, sapagkat kahit ano pong unos ng buhay natin na dumaan sa atin ay kailanman ay hindi siya matitinag, sapagkat ang Panginoon po ang ating pundasyon. So yun lamang po, mag-ingat po tayong lahat. God bless po sa inyong lahat. At sabi nga po, ang kagandahan ng mundo ay lumilipas, pati yung mga itsura natin lumilipas po. Pero ang salita ng ating Panginoon kailanman ay hindi lumilipas. So, yun lamang po. Maraming salamat po. God bless po. Amen. Praise God. At yun naman, tayo po dadako sa ating mga partner for today. No? Ang sabi nga, ang kauna po natin nandito ay batiin natin si Ate Cindy Mercado mula sa Pampanga. Yan. Isang pagbati sa buong pamilya. Yan. At sinundan po tayo ni Ate Marta Artillaga dyan sa Bulacan, kasama si Ate Gori, at nakita ko rin si Kuya Chris, no? Artillaga, no? Batiin natin ang Bonaluz, Silang Artillaga, Malasmas family, no? Dyan sa ating lugar dyan sa Bulacan, Chaong. At kasama rin po natin mula sa bayan ng Liliw, ang Arosena family, pinangunahan po ni Nay Edna. Yan, Arosena. At syempre kasama rin po natin ang Azucena Tanyo family na pinangunahan naman ni Ate Carmeline, buong family. Yan. At syempre mula naman sa Andal, Artillaga family, pinangunahan po tayo ni Pastora Fe. No? Sama po natin. Din, yan. Okay. At kasama rin po natin mula sa Nonoso family, si Ate Nela. Yan. Yan. Yan, salamat po. Naigori, no? Yan. Okay, at mula naman po sa Bacolod City, tayo po ay sinamahan ni Kuya George Pios. Yan, at mga prayer ng kalakasan, no? Mamaya pag-pray po natin yan sa mga taong nabanggit dito. Yan, at yan, kasama rin natin si Nurse Abby, no, mula sa USA. Yan, sa mapagpalang umaga dito. At dyan ay umaga rin yata. Yan, pag-iingat yan, sa mga kapatid natin. Mamaya basahin din natin yan, pag-pray din natin. Yan, prayer for yan sa ating mga kapatid, no. Yan. Amen. Yan. Okay, pag-iingat. Okay. Yan. At kasama rin po natin ang aking nanay mula po sa Santa Rosa, Laguna, Getgano Mercado. Yan. At syempre kasama rin natin ang Kuya Chris Artillaga. Yan. At ang aking pinsan, si Ate Lilibet Chua mula sa Alamada, Cotabato. Yan, pagbati, no, sa mga anak, no. Ayan. Hindi ko na babasahin at nandito naman sa comment section. Yan, salamat po. Ayan, okay, praise God. Yan. Yan, sabi dito, thank you Lord for always guiding us through the day of our lives. Amen. Sabi yan, mula yan kay Nurse Abby dyan sa USA.
Yan. Okay. Okay. Yan. Kay Sis Nisa. Okay. Sa pagbati kay Nisa Loreto Nilasca. Yan. Sa kanyang panonood. No? At syempre kasama rin natin ang aking best friend yan. No? Si Brother Mike Biray III. Yan. Sa mapagpalang umaga sa Family Biray. Ano? At ngayon naman ay tayo po ay magtatapos na. Tayo manalangin. At sa mga comment section na nakalagay po dyan sa mga pag-iingat, panalangin para sa kalakasan ng bawat isa ay panalangin po natin. Tayo po ay manalangin. Let's all pray. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat Panginoon sa aral na aming napakinggan, nabasa at na ipinahayag mo. We acknowledge, Lord, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy lamang na nagbibigay sa amin ng kaalaman, nagbibigay sa amin ng direksyon at ninanais mo. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga salitang ito ay mangusap ayon sa iyong pagpapala sa bawat isa. At patuloy, Panginoon, na let us, Lord, na makundik, Panginoon, sa mga bagay na ninanais mo upang kami ay lumakad ayon sa pananampalataya at pagsunod, Panginoon, ng pusong may pagsunod sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras at araw na ito at sa mga kapatid namin, Panginoon, na nabanggit, Panginoon, sa comment section nito, Panginoon, at sa mga kapatid namin, Panginoon, na manunod pa lang, Lord. Dalangin po namin na kung ang bawat isa ay may karamdaman, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ay kalakasan at kagalingan na nagmumula sa iyo. Reveal to us, Lord, our purpose. Bigyan mo kami ng pusong sumusunod, Panginoon, ayon sa iyong layon. Patuloy kami, Panginoon, na nagpapasako, Panginoon, sa mga iyong pag-iingat sa bawat isa, maging kami man po ay nandito sa Pilipinas o sa abroad, Lord, about makakinig ng salitang ito, Panginoon, ay i-cover mo, Panginoon, ng iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong layunin at sa iyong purpose, Lord, na makarating ang iyong salita, Panginoon, ito ay nagbibigay ng buhay. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat ng ito, sa iyong kapangyarihan, O Lord, at sa iyong presensya, kami po ay nagpupuri. Hayaan mo po ang iyong banal na Espiritu siyang kumilos sa aming isipan, sa aming puso, at sa lahat ng aming gagawin. Again, O God, we thank you and we praise you at sa lahat ng ito, ikaw po ang aming pinupuri at pinasalamatan. Again, O God, we thank you and we praise you. In this I pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is died. Christ is risen. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.